Pulisya sa Metro Manila isinailalim na sa full alert bilang paghahanda sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Bagamat wala namang banta, gustong makatiyak ng NCRPO na magiging maayos at payapa ang selebrasyon. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Iba't ibang unit ng pulis ang itinalaga sa People Power Monument gaya ng SWAT. Dito kasi inaasahang dadagsa ang may 50,000 taong makikisa sa pagdiriwang. Ang lugar na pagdadausan ng concert, in-inspeksyon, inikutan ang EDSA Shrine. Naglagay rin ng command post dito. Inalerto na rin ang Civil Disturbance Management Unit ng Eastern Police District at naglagay ng CCTV camera sa palibot ng lugar. Siguradong ang mga taong ina-expect natin dito will be more than what we used to have over the past few years. At walang specific tayo nakukuha pa na threat. Sana nga manatili ito until matapos. Maging sa iba pang lugar na may pagdiriwang ng EDSA Revolution, naka-alerto na rin. Simula Biyernes, February 25, magpapatupad na rin ng traffic rerouting. Isasarang EDSA northbound mula Ortigas hanggang Camp Aguinaldo mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Pagdating ng alas 9, 2 lanes ang bubuksan. Pinapayuhan ang mga motorista na kumanan sa McKinley papuntang C5 Road. Maaari rin namang kumanan papuntang Kalayaan hanggang C5 o di kaya mag-flyover sa Rockwell, kumaliwa sa Estrella. Pwede rin namang mula sa EDSA northbound ay kumanan sa JP Rizal papuntang C5 o di kaya kumanan sa Pioneer Street. Maaari rin namang mag-right turn sa Shaw Boulevard o sa J. Vargas Avenue papuntang C5. Sa kahabaan naman ng Ortigas Avenue, ang mga nagle-left turn mula Green Hills ay pinapayuhang dumiretso sa Ortigas Avenue. Ang mga kumanan naman mula Meralco Avenue ay diretso dapat sa Green Hills. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Mga artista at politiko nagdamit zebra para ipromote ang road safety sa Bolivia. Tumutulong sila sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko at pagtawid sa mga pedestrian. Ilang taon na raw itong tradisyon sa syudad ng La Paz. Zebra ang kanilang napiling mascot dahil ang pedestrian crossing ay tinatawag din na zebra crossing. Bagamat kuwela, mahalaga ang papel na ginagampanan nito sa Bolivia. Mataas kasi ang bilang ng mga namamatay rito dahil sa aksidente sa kalsada. Mga pulis at ralisa nagkagirian sa Athens, Greece. Sa tindi ng galit ng mga demonstrador, paulit-ulit nilang binato ang mga riot police ang mga tinatawag na firebombs. Nagliyab ang suot ng 2 pulis matapos silang tamaan ng apoy. Pangalatan ng tear gas sama ng sagot ng mga pulis sa pambabato. Nagugat ang kilos protesta sa sunod-sunod na reforma at bawas sweldo na ipinatutupad ng kanilang gobyerno. Ang latest sa showbiz ihahatid sa atin ni Luandy. Luan. Thanks, Ivan. Aktres na si Alicia Mayer nag-post ng nude sa isang pictorial. Yan ay para sa kanyang pinakabagong ad ng People for Ethical Treatment of Animals o PETA. Binabatikos nito ang pagmamalupit umanong dinaranas ng mga hayop sa industriya ng karne, gaya na lang ng pagtatatak sa mga baka, pagkakapon sa mga baboy at pagdodroga sa mga manok. Kaya naman payo ng matagal ng PETA endorser sa publiko, maging vegetarian na. Samantala, red carpet na gagamitin para sa 83rd Academy Awards nakalatag na. Tinatayang nasa 2,300 square meters ang laki ng carpet. Dito inaasahang rarampa ang mga bigating artista at personalidad kabilang na ang nominees sa iba't ibang awards. Kasabay nito, itinayo na rin ang tent na daraanan ng mga guests ng event. Inaayos na rin ang area para sa mga manonood at magko-cover na taga-media. Sa February 27 na po ang pinakaabangang awards night. Unang bugso pa lang po ito ng ating chikahan ngayong umaga, kaya dyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Isang zoo sa Japan nagsagawa ng kakaibang drill sa paghuli ng nakawalang tigre. Ang nagsilbing hayop kasi sa drill, isang mascot ng tigre. May pagka-cartoon ang forma ng mascot, kaya naman napapatigil ang mga taong dumaraan sa lugar. Pero kung naaaliw ang mga bisita ng zoo, seryoso naman sa drill ang mga staff. Unang ihanda ang pangharang na net, tsaka sinundan ng pagbaril, kunwari ng tranquilizer sa hayop para mahuli at maisakay sa pickup. At ang hirit namin mamaya, mahigit 180 bahay sa Sarangani na wasak dahil sa buhawi.
At dalawang hinihinalang magnanakaw ng motorsiklo sa Nueva Ecija, arestado. Mga kapuso, narito naman sina Lynn at Susan. Dito. Eto na, Maring Sue, di ba summer na? So, uso-uso na yung fiesta. At pag fiesta, ano nga ba ang highlight? Walang iba kundi ang pagkain at ang highlight sa pagkain, walang iba kundi ang lechon. Eto, ang bida, kumusta ka naman? Kinako. Pag sumagot niya, matakot na tayong lahat. Ako, kapasama po natin kay Chef si Chef Tristan Encarnacion. Good morning, Chef. Good morning, Chef. Susan. Ayan ako, talaga naman katakam-takam itong mga lechon na ito. Oo. So, may organic pala at So, may ordinary. ordinary. Okay. Oh. How is it different from the organic? The difference between organic and yung, of course, ordinary, yung the way yung pinapalaki sila. Kasi Pagpapalaki. organic, free range yan eh. Okay. So, hindi siya yung nakakulong, hindi yung relief feeds. Oo. Normally, pag organic, Yung organic. kumbaga nasa So, damo-damo lang ang kinakain. Nagtatatakbo. Tumatakbo lang siya doon. Kasi kinakain lang yung mga tanim. Talaga, Mga so very tanim. healthy. Very healthy. Ito ba yung ito ba yung mga itim na baboy? Ayan po yung medyo light dark. Oh, Kasi yung itim na itim, mga native. isipin nila is yung Baboy Baboy damo. damo. Hindi naman ito Baboy baboy damo. damo. Of course. So, it's real, yung talagang So, ang kinakain niya, hindi mga feeds, hindi mga feeds, ganon. mga tanim. Yan. So ito, try nyo muna yung ordinary. Ito yung Okay, ordinary. let's try the ordinary. Ito yung ordinary. Ito. Yan. Pala. Damihan mo, Mama Susan. Ikaw na lang, kasi naramdaman ko na yung ordinary. I can, I remember the taste. Okay, Yeah. and then, Okay, and then let's try the organic. ito, organic po ito, as well as this one. And this is the, I'm sorry, organic, and then ordinary. There you go. Kung mapapansin nila, pag organic, normally, di ba pag lechon, sinasabi nila yung fat layer doon sa balat and doon sa skin, skin and doon sa laman, medyo makapal. Makapal nga, But because of the actually. lifestyle of the organic, na nagtatatakbo, kumbaga may exercise. medyo nalilesen. Yan. Batak yung kanyang katawan. Alright, So, ito ganun yun. pala yan. Sige, Ito ay, medyo malaki siya, pahati naman, organic. chef. Pahati Organic. naman, chef. Ang mo. Ordinary muna tayo. So, ordinary Ayan. muna tayo. Na-try na yung ordinary. Yan. Ito yung ordinary to. Ordinary. Okay. Ayan. The ordinary that we tried kanina, that you tried, describe mo nga. Sige. Anong pinagkaiba nung na-try niyo po yung ordinary? Pareho lang eh. Pero Pareho for you. Malasa. mas malasa to. Malasa organic, I Yeah, think. organic. Kasi mas because of the, malasa. yung lifestyle and yung pagkain na kinakain nila. Lifestyle? Oo Hindi nga. sa feeds. Wow, parang sa mga tao. Pag tayo free range, mas healthy tayo. Okay, this is the ordinary. It's the ordinary na This is kinain the nila kanina organic. and the organic. Although, pagka outer, kumbaga outer, the way you look at them, it looks the same, It no? looks the same. Same color, same everything. Pero the lasa is different, Mas malasa talaga yung organic. Malasa. Organic. Ito kanina Yeah. parang wala lang, hindi ko din nilagyan ng sauce pareho eh. Oo, dapat talaga, alam mo, para malaman mo talaga kung gaano kasarap ang isang bagay, huwag mo lalagyan ng sauce. Yeah. Tayo kasi mga Pinoy malig sa sauce, pero dapat in tasting them, Yes. no sauce, nothing else. And yung sa the way siya niluluto, minsan sa uling and minsan the oven. So para yung hindi ganun ka yung Sa ano? medyo close sa uling. Kasi Hindi ko lapit. Kasi usually yung alam natin, lechon sa uling sa talaga, uling di ba? talaga. Ito talagang parang slow roast. Slow cooking. Para talagang maging malutong yung Para balat. malutong. Ubod ang sarap. Kaya yung mga fiesta, yung mga mamimiesta ngayon, ang sasaya nyo, I'm sure. Eto. Paano na lang po naluto nyo? Ayan na. Natin, mamaya, babalik tayo. Yan. Check Tuloy up. pa rin. Ito ba isasama natin sa Boodle Fight? I love it. Ito na. Okay, let's go here naman. Asa si Eto na. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Boodle Fight? Alam niyo po ba yun? Alam mo, pag Boodle Fight, yun yung mga ginagawa ng mga sundalo. Yung mga sundalo natin. Mga comrades. Pero syempre nagtatanong yung mga ibang tao, saan ba nag-upisa ang Boodle Fight? Pues, eto po ang sagot. Panoorin niyo po ito. Pwede na kumain? Kain tayo. Ang dami ko na tubo. Are you ready to fight? Kakaibang labanan ng hamon ng Boodle Fight dahil survival of the fastest to eat ang magtatagumpay dito. Simple lang ang rule, just attack the food. Sa kainang ito, bawal ang kubyertos dahil ang papayagan lang ay ang pagkakamay. Ang ganitong estilo ng pagkain ay nagsimula sa mga PMA cadets bilang simbolo ng kanilang brotherhood at pagkakapantay-pantay. Wala kasing pinipiling mataas o mababang ranggo sa Boodle Fight. Sa mga gusto itong masubukan, ihain lang sa mesa ang malinis na dahon ng saging. Pagkatapos ay ilagay ang sardinas, pansit at maraming kanin. And in a count of 3, lahat ay sabay-sabay kakain. Ang iba, may estilo pa na nakapiring mata. At kung gabi naman, nagpapatay pa ng ilaw.
Non-stop bonding talaga ang hatid ng Boodle Fight. Chibugang puno ng saya dahil ang lahat kasali. And that's the military way, yung tatapon mo lang lahat sa banana leaves, tapos that's pati it. ulam, Kain ka, oo. ilalagay mo na lang yung ulam. So, may Sardinas, paraan pala pancit, yan lahat. para hindi siya Kadiri-tignan. Kadiri-tignan, Oo. oo, Kasi yan. may mga restaurants sa Malaki mention kanina, di ba? Oo, meron na. Maamaring Suna, may mga restaurants na ito yung parang theme nila, Boodle Fight. So, kailangan ayusin lang ng konti. Tapos lagyan na ng lechon. Okay ka na! Ano ba? Kaya lang yung Boodle Fight sa military, walang lechon usually eh. Oo nga, Sardinas totoo. yun eh. Oh. Ano? Hindi naman kasalita. Hindi ka makasalita. Ano na? Magbabalik kami. Magbabalik kami. Magpo-Boodle Fight tayo dito. Naku, sarap. Sarap! May lechon ka? Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman. Sina April at Arthur, mga tanyag na doktor sa bansa, mag-asawang may mga lihim sa isa't isa. Sa aksidenteng nangyayari, isang pagpapalingan niyo ang kailangan gawin. At si Arthur